if culture reinforces it and history has thrived on it, is nepotism truly unfair? Or is it simply human nature at work? Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. It is our very, very special privilege to have with us this afternoon. Sino uunahin ko yan? Hindi ko na alam kung Protocol. Protocol ngayon. Protocol dyan. Oo. Kasi dati-dati uunahin yung lalaki kasi yun ang nakapwesto. No? Oo nga. Eh ngayon yung babae ang nakapwesto. O paano ngayon yan? Di protocol. National muna. Aha. Oo. Okay. Okay? Senator Lauren Legarda, Mediste. Yes. Tama ba yan? Tama yan. And Chairman, consul, honorary consul. Ang daming dito eh. everybody knows him as Sovereign Tony Leviste. Good evening. Magandang hapon po at salamat. Ayon sa PSYOP, may dalawang klase ng nepotism. Kapag ang isang tao ay kinalakihan na ang politika, karangyaan at impluensya mula sa kanyang mga magulang. At ito ay kapag una, kapag may mga taong nakaranas na mailigtas ng sistema. At pangalawa, kapag may mga tao na natutong kontrolin o manipulahin ang sistema. Ang tanong, kung ikaw ay katulad ni Congressman Leandro Leviste, kapag lumaki ka mula sa iyong pagkabata sa puder ng iyong magulang na business tycoon at politiko, matututo ka ba kung paano maglingkod ng tapat sa tao? O matututo ka lang ba kung papaano babaluktutin ang hustisya at opinyon ng taong katunggali mo? Disclaimer, bago tayo magsimula, mahalaga na maintindihan natin ang layunin ng video na ito. Una, lahat ng impormasyon na tatalakayan natin ay batay sa public records at mga ulat mula sa kilalang mainstream media outlets at iba pang legitimate news resources. Ang mga petsa, pangyayari at detalye ay documented at naka-archive sa mga pampublikong database. Pangalawa, ang video na ito ay hindi libelous dahil hindi kami gumagawa ng false accusations o paninira. Sumusunod kami sa factual reporting ng mga reputable news organizations. Ginagamit namin ang fair comment doctrine, kung saan may karapatan ng publiko na mag-analyze at mag-discuss ng mga public figures at public interest issues. Pangatlo, ang layunin ng content na ito ay purely educational at analytical. Ginagamit natin ang psychological operations, PSYOP, analysis framework, isang systematic method ng pag-aaral ng patterns ng narrative control, public perception management, at institutional navigation. Hindi ito personal attack sa moral character ng sinumang individual. Hindi ito propaganda o political campaign material. Ito ay critical thinking exercise. Isang pagsusuri kung paano gumagana ang power dynamics sa ating sistema. Pang-apat, ang bawat mamamayan ay may karapatang mag-analyze ng public information, mag-discuss ng mga patterns sa lipunan, magtanong tungkol sa accountability ng public officials, mag-exercise ng freedom of expression at academic freedom. Panlima, respetado natin ang presumption of innocence at ang proseso ng hustisya. Ang mga kasong binanggit ay may kani-kanilang legal outcomes na nakadocument na sa korte. Hindi natin binabago o dinidispute ang mga desisyon ng korte. Sinusuri lang natin ang behavioral patterns at systemic issues na lumabas sa proseso. Panghuli, ang video na ito ay para sa media literacy education, para matutunan ng publiko kung paano basahin ang mga narratives, critical thinking development, para hindi tayo basta-basta maniniwala sa surface level information, civic awareness, para maintindihan natin kung paano gumagana ang ating mga institusyon. Kung hindi ka komportable sa ganitong uri ng analysis, ikaw ay malaya na hindi panoorin ang video na ito. Pero kung handa kang mag-isip ng critical, kung handa kang tingnan ang patterns sa likod ng headlines, kung handa kang magtanong ng mga tanong na hindi komportable pero kailangan manatili, dahil ang edukasyon ay nagsisimula sa curiosity at ang pagbabago ay nagsisimula sa awareness. This content is protected under Freedom of Expression, Article 3, Section 4, 1987 Philippine Constitution, Fair Comment Doctrine, Philippine Jurisprudence, Educational and Analytical Use, Academic Freedom. Dapat nating alalahanin na ang manipulasyon ay hindi laging maingay o lantaran. Hindi ito parang teleserye na may kontrabida na sumisigaw. Kung ganun, ano ang tunay na manipulasyon? Tahimik, subtle, parang normal lang. At ito ang tatalakayin natin sa video na ito.
Isang paalala lang, hindi tayo magbabalik tanaw sa nakaraan ng pamilya ni Congressman Leandro Leviste para mang-akusa. Magbabalik tanaw tayo para kilalanin o pag-aralan ang pattern batay sa ikinikilos niya. Dahil sa mundo ng psychological operations, ang pinakamapanganib na tao ay hindi yung lumalabag sa batas ng harap-harapan. Dahil ang pinakamapanganib na tao ay yung marunong gumamit ng sistema para protektahan o pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Isang ama, Antonio Leviste, dating gobernador ng Batangas at isang business tycoon. Isang anak, Leandro Antonio Legarda Leviste, kasalukuyang kongresista. Iisa ang kanilang apelyido, Leviste. Sa likod ng pangalan na ito ay merong isang estilo ng manipulasyon na parang hindi kailanman nawala. Sa madaling salita ay para bang minana ng isang anak ang husay o kakayahan ng kanyang ama pagdating sa manipulasyon. Ang tanong, paano ba namamana ang kakayahang magmanipula? Hindi lang ito sa yaman, hindi lang ito sa koneksyon, kundi sa estilo ng paraan nila kapag naiipit sila sa isang problema. Kaya sa video na ito ay panoorin at pag-aralan mo ang ating tatalakayin. Dahil ang pattern na ito ay ginagamit pa rin nila hanggang ngayon. Galit ang anak ni Rafael de las Alas ang balitang nakalabas ng bilibid ng walang pahintulot si dating Batangas Governor Antonio Leviste. Buhay rin ng father namin yung parang kapalit ng 6 to 12 and yet parang ganito na lumalabas. Hindi maiwasang maghimutok ni Nazareth de las Alas nang mabalitaan na nakakalabas ng bilibid ng ganun-ganun na lang ang lalaking pumatay sa kaniyang ama. Tanong ni Nazareth, hindi raw ba sapat na napababa na lang sa homicide ang dapat anyay murder na kaso ay sinampa nila noon laban kay dating Governor Antonio Leviste matapos barilin ang kaniyang ama si Rafael de las Alas noong 2007? Enero 12, 2007. Isang lalaking nagngangalang Rafael de las Alas, longtime employee ni dating Batangas Governor Antonio Leviste, ay nabaril ng 5 beses sa loob ng LPL Tower sa Makati City. 2 sa mukha. May defense wound sa braso. Nadiskubre ito ni Dr. Raquel Fortun sa re-autopsy. Ngunit ang unang lumabas sa publiko, self-defense. Masama ang pakiramdam ko. Hindi pa ako makapagbibigay ng detalye. Tigil muna tayo dito. Isipin mo ito. May tao na namatay. May 5 tama ng bala. 2 sa mukha. May defense wound. Ibig sabihin, pumipiglas pa siya para ipagtanggol ang buhay niya. Pero ang unang kwento na narinig ng publiko ay self-defense din ang ginawa niya sa insidente. Ito ang tinatawag natin sa PSYOP analysis na narrative control through first impression. Bakit? Dahil ang unang kwento ang pinaniniwalaan ng karamihan. Kahit ito ay mali, kahit ito pa ay kulang, at kahit wala pang nakikita na ebidensya, ang utak ng tao ay tumatanggap ng unang impormasyon at gumagawa agad ng frame, isang mental box, kung saan lalagyan lahat nila ang mga sumusunod na detalye. Kapag ang frame ay self-defense, lahat ng susunod na impormasyon ay hahanapin ng utak mo para mag-fit sa narrative na iyan. Ito ang dahilan kung bakit ang PR teams, ang lawyers, ang spin doctors, lahat sila ay sumusubok na mauna sa narrative. Kapag may krisis, huwag mo munang ipaliwanag sa lahat. Dapat mong i-delay ang kwento. Dapat pahupain mo muna ang emosyon ng publiko. Dahil sa estratehiya na ito, napapagod o nagsasawa na ang mga tao sa issue bago pa man lumabas ang buong katotohanan. Pagmasdan mo ang timeline na ito na galing sa isang news article. January 14, 2007, tumanggi si Antonio Leviste sa paraffin test. Ang dahilan? Advice ng abogado. January 15, 2007, lumabas ang autopsy. 5 gunshot wounds. 2 sa mukha. Enero 17, 2007, re-autopsy ni Dr. Raquel Fortun. May defense wound sa braso ni Rafael de las Alas. Enero 18, 2007, homicide ang kaso, hindi murder.
Homicide lang. At habang tumatagal, ano ang nangyayari sa emosyon ng publiko? Unang linggo, galit. Pangalawang linggo, naghihintay. Pangatlong linggo, may bagong issue na. Pang-apat na linggo, may kasama ng tanong. Ano na nga ba talaga ang nangyari kay Rafael de las Alas? At sa sandaling nakalimutan na ito ng lahat, tsaka pa lang lalabas ang buong statement. Pero kaunti na lang ang interesado sa issue. Ang tawag dito ay strategic silence. Hindi dahil wala na silang sasabihin, kundi dahil alam na nila na mas mabuti pang maghintay hanggang sa malamig na ang mga ulo ng publiko. Tumanggi siya sa paraffin test. Nag-request siya ng re-investigation. Binigyan siya ng oras. At noong Pebrero 2, 2007, 21 days after the shooting, tsaka lang nag-recommend ang DOJ ng murder charges. Pero sa punto na ito, tapos na ang unang wave ng galit. Wala pang desisyon ng korte. Pero unti-unti nang lumilitaw ang direksyon ng kwento. At tandaan mo ito, ang taong kumokontrol sa timeline ng isang insidente ay nagiging kontrolado na rin niya ang narrative. Sa tuwing umiinit ang usapin, may lumalabas na kondisyon. Pebrero 23, 2007, nag-internal bleeding si Antonio Leviste. Nag-rush sa Makati Medical Center. Pebrero 28, 2007, pinayagan ng korte ang hospital stay habang nagpapagaling ang suspect. Marso 7, 2007, denied ang hospital arrest pero nagstay pa rin sa hospital. At ano naman ngayon totoo naman na may sakit ang tao, 'di ba? Tao lang din si Sir Antonio Leviste. Ngunit ang usapan dito ay kailangan nating maintindihan ang psyop analysis. Hindi tungkol sa kung totoo man o hindi ang sakit. Ang tanong ay, kailan lumalabas ang sakit niya sa timeline? Pansinin nyo, Pebrero 7, 2007, inaresto si Leviste, dinala sa Makati City Jail. Pebrero 23, 2007, 16 days later, biglang may internal bleeding. Kapag may hearing, may kondisyon. Kapag kailangan humarap sa korte, may hypertension. Kapag kailangan pumunta sa presinto, may medical emergency. Kapag ang katawan ay ginawang sentro ng kwento, ang galit ng publiko ay nagiging awa. At kapag may awa, lumalambot ang hustisya. Ito ay Human Psychology 101. Kapag nakita mong mahina o nahihirapan ang isang tao, imbes na magalit ka, lalo ka pang naaawa. Lalo na kung nakikita mo siyang naka-wheelchair, naka-hospital gown at may swero. Ang imagery na ito ay mas malakas pa kaysa sa anumang legal argument. Kaya nga sa PR strategy, ginagamit ang optics of vulnerability. Hindi ka haharap sa korte na nakabarong. Haharap ka na naka-hospital attire. Kasi ang mensahe ay, tingnan nyo, ako rin ay biktima. At sa sandaling naging biktima ka sa mata ng publiko, nawala na ang accountability. Hindi ito aksidente, ito ay timing. At ang tanong na dapat nating itanong, sino ang gumagawa ng desisyon kung kailan masama ang pakiramdam? Sino ang nag-schedule ng atake sa araw ng arraignment? Hindi tayo nag-aakusa. Tinatanong lang natin, sino ang may kontrol sa narrative na siya ay nanghihina na? Una, homicide. Enero 18, 2007. Pagkatapos, may rekomendasyon na murder. Pebrero 2, 2007. Pagkatapos ulit, bail approved. Mayo 21, 2007. 300,000 piso lang. Pagkatapos, nakalabas. Mayo 23, 2007. Pagkatapos, nakakapagtrabaho uli sa opisina sa LPL Tower, Makati. Sandali lang.
I-rewind nga natin. Dahil ang pattern na ito, ang pinakamahalaga nating malaman. Binaril mo ang empleyado mo ng 5 beses. 2 sa muka. May defense wound. At after less than 4 months, nakalabas ka na. Nakakapagtrabaho ka na ulit sa opisina mo. Hindi mo kailangang manalo agad. Kailangan mo lang patagalin. At dito nakikita ang husay ng mga resources nila. Kasi alam nila na ang hustisya sa Pilipinas ay hindi tungkol sa kung sino ang tama. Tungkol ito sa kung sino ang may stamina o matatag sa labanan pagdating sa napakabagal na hustisya. Sa tagal ng proseso, napapagod ang biktima. Ang pamilya ni Rafael de las Alas nag-request ng re-investigation. Nag-hire ng sariling forensics expert katulad ni Dr. Raquel Fortun. Nag-file ng petitions. Ilang taon din silang naghahabol. Nananahimik na ang publiko. Unang taon, mainit ang usapin. Pangalawang taon, minsan na lang. Pangatlong taon, sino pa bang nag-aalala o nakakaalala? Nagiging normal ang abnormal. Kapag tumagal ng tumagal, ang dating scandalous ay nagiging parte na lang ng sistema. Diba? Ganyan naman talaga dito sa Pilipinas. Hanggang sa isang araw, January 14, 2009, guilty verdict. Pero hindi murder, homicide lang. 6 to 12 years. Maliit lang na sentensya para sa 5 bahala na may tama sa 2 mukha. At sa punto na iyan, nanalo ka na kahit may conviction. Kasi ang dating murder ay naging homicide na lang. Institutional fatigue ay ang dahilan kung bakit maraming kaso sa Pilipinas ay nag-settle o nagiging pending indefinitely. Hindi dahil walang ebidensya, kundi dahil napagod na ang lahat. At ang taong may resources, kaya niyang maghintay. At ang ordinaryong tao na kagaya natin, hindi. Kaya nga ang tanong, sino ba talaga ang pinoprotektahan ng slow justice? Disyembre 13, 2007, convicted murderer pero pinayagang mag-Hajj, isang Islamic pilgrimage sa Saudi Arabia. Bumalik naman within the month, Pebrero 22, 2010, pinayagang lumabas para sa dentist appointment sa Makati City. May 18, 2011, nahuli si Antonio Leviste sa loob ng kanyang opisina sa LPL Tower, Makati City, far away from the National Penitentiary sa Muntinlupa. At nang tanungin siya kung bakit siya nasa labas, masakit ang mangipin ko. May appointment ako sa dentista. Dentista ko ngayon. Sa dentista po? I'm on my way to my dentist. Apo. In fact, that's 5 o'clock my appointment. Apo. Meron po ba kayong permiso po sa... I'm supposed to get it, Apo. but biglang sumakit eh. Apo. Diretso lang ako. Pero alam niyo po bang hindi pwedeng lumabas pagka po... But I'm suffering. Seryoso ba ito? Ang Joint DOJ and BI team ay nakahanap ng disturbing shortcomings sa New Bilibid Prison. Yung kubo ni Leviste, walang perimeter fence, nakaupo lang sa gilid ng lagoon, walang bakod, walang bantay. Nangyari ito noong Mayo 21, 2011. Paano ba nangyari ito? Simple lang. Leviste was staying in the minimum security compound as a sleep-out prisoner. Taong 2011, naging laman ng balita ang paglalabas-masok pala sa bilibid ni dating Batangas Governor Jose Antonio Leviste, na sentensyahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo si Leviste dahil sa kasong pagpatay sa dati niyang tauhan at kaibigan na si Rafael de las Alas. 2 linggong minanmanan ng NBI si Leviste hanggang sa maaktuhan siya sa Makati. Sabi noon ng NBP, may living out privilege kasi si Leviste na ibinibigay sa mga presong may sakit, may edad na o malapit ng makalaya.
Isa rin si Leviste sa mga tinatawag na sleep out inmate, isang pribilehiyong ibinibigay sa mga inmate ng minimum security camp. Kaya sa halip na selda, kubo na malayo sa mga bantay ang kanyang tinutuluyan. Dahil sa nabuking na paglabas-masok sa bilibid ni Leviste, nagbitiw ang nooy hepe ng Bureau of Corrections na si Ernesto Jokno. Ibig sabihin, natutulog siya sa kulungan, pero sa umaga, pagkatapos ay pwede siyang lumabas. At nang mahuli, slapped with evasion of service of sentence, transferred from minimum security to medium security. Noong Hulyo 11, 2013, 5 jail officials dismissed. Grave misconduct, gross neglect of duty. Pero si Leviste, eventually nakakuha rin ng pardon, nakalaya. Seryoso ba ito? Ang lumilitaw dito ay hindi tungkol sa pagpapatupad sa ngipin ng batas, kundi ito ay tungkol sa kanilang paniniwalang pwede silang makalusot. At dito huminto muna uli tayo sandali, kasi ito ang mga leksyon na hindi nakalagay sa mga aklat. Ito ang leksyon na nakikita, nadarama, na i-experience ng isang batang Leviste. Anong klaseng leksyon ang nakikita ng isang anak kapag ang batas ay nagiging negotiable? Isipin mo, kung ikaw ay si Leandro Leviste, lumalaki ka, nakikita mong ang tatay mo, si Antonio Leviste, ay may murder case. Pero nakikita mo rin na nakakalabas siya, nakakapag-travel to Saudi Arabia, nakakapagtrabaho pa rin sa opisina, may sariling kubo sa kulungan na walang bakod, pwedeng lumabas para sa dentist appointment. Ano ba ang matututunan mo bilang batang Leviste? Na ang batas ay para sa mga walang koneksyon, na ang hustisya ay negotiable, basta may alam ka, na ang sistema ay ginagamit, hindi sinusunod. Hindi ito direkta na tinuturo sa batang Leviste, pero ito ang nakikita ng bata, at ang nakikita ng bata ay mas malakas pa kaysa sa sinasabi o aral na tinuturo ng paaralan sa kanya. Ito ang tinatawag sa psychology na observational learning. Natututo ka hindi sa sinasabi, kundi sa nakikitang niyang ginagawa ng ama. At kapag ang nakikita mo ay privilege wrapped in normalcy, ang matutunan mo ay iba ang rules para sa amin. Hindi lahat ng tao ay gumagamit ng privilege na to. Ngunit maraming tao na lumaki sa privilege na ito ay dedicated lang sa buhay nila. Bilang politiko? Pero ang tanong ay, kapag ikaw ay lumaking may access sa manipulasyong sistema at dumating ang araw na kailangan mo ng proteksyon, hindi mo ba ito gagamitin? Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Ngayon, fast forward tayo. Congressman Leandro Leviste, kasalukuyang kongresista ng ika-4 na district ng Batangas. Hindi natin sasabihing pareho ang kaso. Hindi natin sasabihing pareho ang krimen. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang estilo. Mapapansin mo ba ito? Pag-frame ng sarili bilang biktima, pag-control ng narrative bago pa man ang investigasyon, pag-pressure sa institusyon sa ngalan ng katotohanan, paglikha ng moral high ground habang may kasong umiikot. Dito tayo mag-iingat kasi ang nakikita natin sa resulta ng ating analysis sa kaso ng kanyang ama ay hindi tungkol sa guilt o innocence, kundi tungkol ito sa strategy. At ang strategy na ito ay halos pareho sa ginagawa niya ngayon. Kapag ikaw ang unang nagsabing malinis ako, ikaw ang unang paniniwalaan ng mga taong galit sa sistema. At dito nagiging delikado dahil ang taong marunong magmanipula ng hustisya ay mas mapanganib kaysa sa taong lumalabag sa batas ng lantaran. Bakit? Kasi ang lumalabag sa batas ng lantaran ay alam na nilang lahat na siya ay masamang nilalang, pero ang gumagamit o nagmamanipula ng sistema mukhang tama, mukhang biktima,
mukhang justified. At yan ang pinaka-dangerous form ng manipulasyon. Ang manipulasyon na nakabalot sa hustisya. Tingnan mo ang pattern. Numero 1. May aligasyon, pero agad na may counter-narrative. Ito ang totoo. Numero 2. May investigasyon, pero may pressure. Bilisan nyo, kasi inosente ako. Numero 3. May ebidensya, pero may diskarte. Bias yan, political yan. Numero 4. May proseso, pero may demand. Dapat transparent, dapat fair. Lumalabas, mukhang tama lahat. Pero ang tanong, sino ba ang may kakayahang mag-dictate ng timeline ng investigasyon? Sino ba ang may plataforma para i-pressure ang institusyon? Sino ba ang may resources para gumawa ng counter-narrative bago pa magsalita ang korte? Hindi ito available sa lahat. Ito ay privilege. At kapag ginamit mo ang privilege na ito para protektahan ang sarili mo habang nagde-demand ka ng hustisya para sa iba, yan ang moral offensive. Hindi ka umaatake, ikaw pa ang nag-defend ng katotohanan. At sa prosesong ito, ikaw pa ang lumalabas na bayani. Ito ang pattern na natutunan ng batang Leviste, hindi galing sa mga aklat, kundi sa nakikita niya sa kanyang ama. Hindi ito kwento ni Antonio Leviste lang. Hindi rin ito kwento ni Congressman Leandro Leviste lang. Ito ay kwento ng paulit-ulit na kapangyarihan na natutong maghintay, magpaawa, mag-delay, at magdikta. Habang si Rafael de las Alas, long-time employee, binaril ng 5 beses at 2 pa dito ay sa mukha, ay naging footnote na lang sa kasaysayan, habang ang pamilya niya na nag-hire pa ng sariling forensics expert, nag-file ng petitions, nag-attend ng hearings for years, ay napagod na at nananahimik na lang, habang ang ordinaryong Pilipino ay walang oras, walang abogado, at walang second chance. Kaya ang tanong ay hindi dapat ganito. May kasalanan ba siya? Dahil ito ay napagdesisyonan na ng korte at hindi na natin trabaho iyan. Ang dapat na tanong ay, kapag lumaki ka sa sistemang kayang baluktutin ang hustisya, kapag nakita mong ang tatay mo ay nakakalabas kahit may kaso, kapag nakita mong ang batas ay negotiable, hindi mo ba ito gagamitin balang araw? At ito ang uncomfortable truth. Kasi halos tayong lahat ay nagkakaroon ng guilt. Dahil kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon o posisyon na maka-access ng kapangyarihan, impluwensya at proteksyon, ay bihira tayong tumangging gamitin ang mga ito. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil naging natural na lang sa atin na mag-isip ng ganito. Survival instinct, self-preservation, at proteksyon ng pamilya. Pero ang tanong na dapat nating itanong sa sarili natin, ano ang pinagkaiba ng ginagamit ko lang ang resources ko sa inabuso ko ang sistema? Saan ba nagsisimula ang privilege? At saan nagtatapos ang hustisya? Dahil sa huli, ang manipulasyon ay hindi laging tungkol sa kasinungalingan. Minsan, tungkol lang ito sa kakayahang mag-navigate ng sistema nang may advantage kaysa sa iba. At habang may sistemang ganito, habang may mga tao na mas may access kaysa sa iba, ang pattern na ito ay patuloy na paulit-ulit, hindi dahil may masasamang tao, kundi dahil ang sistema mismo ay nag-allow nito.